Babalik po ang programang Usapang Tol. Kamustahin na natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Diyan po ang kadalasan na puntahan ng ating mga kababayan na uuwi sa mga probinsya. At kahapon lang, bumalik pala yung kahapon o nung isang araw lamang, bumalik yung regular na biyahe ng mga bus na dumaraan po sa Bicol. At para tayo ibigyan ng sitwasyon doon ngayon sa PITX, kasama na natin sa linya ng ating komunikasyon si Sir Jason Salvador, ang Director ng Corporate Affairs ng PITX. Good morning po, Sir Jason. Ay, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Opo, live po kayo, sir, sa programang Usapang Tol. Sir, kamusta na po ang sitwasyon ngayon dyan sa PITX? Ay, katulad po ng inaasahan, Eto na, nagsisimula na po talaga yung tinatawag natin na exodus ng mga pasahero patungo sa kanilang mga lalawigan. Pagmula pa po nung Lunes, nakakaranas na tayo ng mataas na bilang ng mga pasahero at patuloy pa po itong tumataas. Kaya naman, tuloy ang paghahanda natin kasi alam natin na ngayon ay posibleng makaranas tayo ng pinakamataas na bilang ng mga pasahero bilang huling araw na po ng pagtatrabaho at bukas po ay holiday na. Ito yung peak volume, ngayong araw. And then, Sir Jason, paano po ang ang magiging sistema ng ng seguridad sa PITX? Meron din po bang mga parang alalay center na nakatayo po dyan para umagapay sa ating mga kababayan? Kompleto po tayo dito, Kasama po yan sa paghahandang ginawa natin. Kaagapay po natin ang mga national government agencies, particularly ang PNP, sa pagsigurado po ng peace and order dito. Of course, siyempre, alam natin na pag ganitong peak season, marami pong tao, ito rin po yung pagkakataon na maraming nananamantala. Kaya naman particular po tayo dito sa ating seguridad. Kaya tayo nakikipagtulungan, sa PNP, sa Coast Guard, sa LTO, LTFRB, andito rin po yung MMDA. And of course, yung sarili namin personnel na dinagdagan natin. Upang sa ganoon, tiyakin na magiging matahimik at maayos yung pagbabiyahe na ating mga kababayan. Wag na pong magdala ng mga bawal, po? Ay, nako, lagi naman natin pinapaalala yan, yung mga bawal na dalhin, specifically yung mga matatalim na bagay na pwedeng gamiting armas, sa pananakit sa ibang tao, bawal na bawal po yan. Ang dami nga po natin na confiscate, ma'am, nung Lunes pa lang hanggang Tuesday, siguro mga 200 items ang mga na-confiscate natin dito. So, paalala po sa mga babiyahe pa, iwasan na po natin dalhin ito. So, mahigpit ang inspeksyon sa mga bagahe pala dyan sa PITX, Sir Jason? Ayaw po, kailangan po, kasi ayaw naman natin malagay sa alanganin yung mga pasahero natin. Kasi pag nakalusot po yung mga kontrabando, baka magka-problema pa po sa daan. Ayaw naman natin to. Bukod doon sa mga matatalim na bagay, binabawal din po natin, ma'am, yung mga mabilis lumiyab. Kasi minsan nakikita natin yung mga pasahero natin, may dadala pong canister ng butane, yung para sa mga portable na kalan. Siguro may balak na sangyup sa kanilang mga probinsya. Wag na rin po. Kasi alam niyo po, mahirap po ito pag nilagay sa ilalim ng bus. Mainit. Baka po magka-problema pa po. Sir Jason, yung biyahe na papunta ng Bicol, nakabalik na po, Opo, nakabalik na, ngayon pa lang po nag-normalize, magmula kahapon. Kasi nung over the weekend, despite the fact na tapos na po, si Bagyong Christine, matindi po talaga yung pinsalang dinulot. Kaya naman nag-advise po yung national government doon, yung regional office ng LTO at LTFRB na kung umaring ipagpaliban muna yung mga biyahe. Kasi nga dahil may mga bahapang areas, may clearing operations, matindi yung trapiko. Umabot po sa halos 30 kilometers, kawawa po yung mga tao dahil masyadong matagal na naghihintay. So, awa ng Diyos, nag-normalize na po siya. Sana po tuloy-tuloy na and sana hindi maging matindi yung epekto ng bagong bagyo. And then, sir, fully booked na ba yung marami sa mga bus dyan? Sa PITX? Oo, marami na po yung na-fully book, Kasi anong nangyari, imbes na makaalis po nung bago magbundas, last week, yung mga kababayan natin, hindi po sila nakatuloy dahil nga po nakapagbagyo. So ngayon nagkakasabay-sabay. Pero huwag po mag-alala yung mga kababayan natin, marami naman po tayong extra units dahil pinaghandaan natin to talaga. Tapos nag-i-issue naman po right there on the ground yung LTFRB. Kaya huwag po sila mag-alala. Meron lang po sila masasakyan. Yun nga lang,
baka magkaroon po ng konting pag-iintay kasi nga po nagkakasabay-sabay na. So yung dagsarin talaga, Sir Jason, ng mga chance passenger, ano po yan ang ating inaasahan din ngayong araw? Ano po? Ay, opo, yan nga po yung konting challenge ngayon, kasi yung pagkasabay-sabay, naipon na po yung mga pasahero natin, no? Ang inaasahan na lang natin, o sana, ang ino-hope natin, na hindi po masyadong matraffic palabas at papasok ng Metro Manila. Upang sa ganun, yung mga pampublikong sasakyan natin, paglabas nila, makabalik po kaagad sila at makapagsundo ng mga pasahero. And then, Sir Jason, ano ba ang magandang lead time? Kasi pag sa mga airport at sa mga pantalan, 2 hours di ho ba? Kung sa airport, kung local flight, 2 hours. Sa mga pantalan, kahapon po ay nakausap namin ng PPA, at least 2 hours ang lead time, ano po, para hindi mabalang. Diyan po ba sa PITX, sir, ano po ang inyong inirekomenda? Ganun din po, no? At least 2 hours, sana nandito na po sila sa loob po ng land port natin. Kasi alam niyo po, mahirap kung magbabaka sakali tayo at magmamadali tayo, no? Diyan po nagkakaroon ng konting mga problema. So mas maganda, at least 2 hours before their trip, nandito na po sila. Maganda naman po yung mga pasilidad natin, hindi sila may init, kompleto naman po tayo sa kainan, pamilihan. Kaya kung sakasakali na dito sila na maaga, marami naman po silang pwedeng gawin. And then ito pa, Sir Jason, kasi pagka nai-stranded yung biyahe ng eroplano, di hubang ang ating mga kababayan, normally ang sumasagot ng meals ng ating mga pasahero ay yung airline. So tama po. sa pantalan naman po, may panawagan si Senator si Senator Tolentino kahapon, na kung maaari, dahil hindi maiwasan yung mga stranded, lalo pat nag-uulan, at may bagyo, baka daw pwedeng sagutin nung mga shipping lines. Diyan po sa PITX, kapag may mga nai-stranded, dahil sa masamang lagay ng panahon o kung ano man po ang dahilan, sino po ang sumasagot o nag-aasikaso sa ating mga kababayan? Opo, unlike po doon sa mga airport, yung airline, tapos sa seaports, baka po yung mga ships na po, no? Dito po sa land port, no? Pag may mga ganyang pagkakataon na naghihintay or not si stranded yung mga kababayan natin, kami na po mismo, no? Ang umaasikaso sa kanila. Kami na po nagpo-provide ng mga ganyan kasi yung mga bus po natin hindi naman po nila nagagawa yan sa ngayon. So kami na po, no? Kami na kaagad ang umaasikaso, nagbibigay ng pagkain, tubig at kung ano-ano pa. Kasi ayaw naman natin na maging kahawa-awa yung ating mga kababayan kasi hindi naman nila pinili na maging mas stranded, and karamihan sa kanila eksakto yung mga dala nila, lalo na yung mga malaking pamilya, ilang yung mga batang kasama. So kami na po yan, no, ang nagsushoulder. Alright, Sir Jason, marami pong salamat at patuloy din kaming mag-aantabay sa pagbabalik naman po ng ating mga kababayan pagkatapos po itong mga undas break. Opo, salamat po, no. Mahaba pa po itong ating pagbabantay para dito sa panahon ng undas kasi bukod sa pag-alis nila, tama po kayo, yung pagbabalik naman nila ang kailangan din po natin paghandaan. Opo, ito kasama na po natin si Senator Tol. Mr. Jason Salvador, good morning. Hi, Senator Tol, magandang umaga po. Good morning, At sana, narinig ko niyo, well prepared naman kayo at mabuhay po ang inyong grupo. Ay, salamat po, Senator Tol. Alam niyo po, tayo talaga pong naghahanda palagi upang sa ganoon kahit paano, no, maibsan naman po yung hirap ng ating mga kababayan sa paglalakbay. So ginagawa po natin yung ating maliliit na bagay na kaya upang sa ganoon makatulong kahit paano para sa mga kababayan natin. Sir, lastly pala, sir, meron po ba tayong expected na bilang ng mga pasahero na dadagsa ngayong taon? Ay, opo, no. Nag-recalibrate tayo, ma'am, ng bilang natin. Initially, ang bilang natin magmula October 21 hanggang November 5, mataas, 2.4 million sana. Kasi inaasahan natin na maaga magsisialisan yung mga kababayan natin kasi mayroon tayong mga work from home arrangement, mga blended work arrangement, baka mas maraming umalis, Kaya lang, nung tinamaan nga po tayo ng Bagyong Christine, we had to recalibrate our projections. So ang bagong projection po natin magmula po noong Lunes hanggang sa November 5 sa pagbabalik nila, baka umabot po ng 1.4 million ang mga pasaherong dadaan at dadaan po dito sa PITX. Okay, maraming salamat po, Sir Jason. Maraming salamat. Thank you very much po.
Yan po si Sir Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs ng PITX. Sa atin pong nakapanayam ngayong umaga.